Ayan, para meron lang tayong remembrance. Okay, thank you sa pag-participate and pagiging honest. And next question, all right. Ano yung goal nyo talaga sa sa business? Like si Ma'am Grace, ano ba talaga yung gusto niyo mangyari sa team niyo? Siyempre, yung lumaki yung team namin. Then, ako talaga, magkaroon ng, siyempre, lumaki. Unang-una, yung goal namin, pare-pareho naman kami mga leader. So, yun talaga yung unang goal namin. At the same time, magkaroon ng consistency pagdating dun sa process, sa sales process, para ma-maintain namin yung grupo. At the same time, ma-secure namin na lahat ng sasali is kikita talaga dun sa business na ino-offer namin. Kasi ang nakita ko kasi, sir, kung walang consistency at the same time, uniformity pagdating dun sa sales process, magkakaroon kasi ng hindi na maintain yung unang-una yung income at the same time yung energy ng grupo kasi nga kanya-kanya yung galaw. Pero kung may uniformity, sa tingin ko kahit newbies masusundan yung process. Okay, good. Thank you, thank you. Okay, so ngayon, i-share ko lang sa inyo yung mga history, okay, parang history kung bakit, history kung bakit ito yung dapat natin rin sundan. At saka, parang yung isa sa mga ni Shirley Darbs, yung dun sa bagong training namin, sobrang ganda nun at saka sobrang powerful. So that alam mo kung ano yung nag-work ngayon in terms of marketing, in terms of sales, ayan. So the first one, ito yon. Um, merong tanong, ganito yun. Actually, galing kay Sir John Caleb. Kinuha ko rin yun, syempre. Kung kilala si Sir John Caleb, kilala niyo po ba siya? Yeah. Kilala, di ba? Naririnig lang po pero hindi masyado. Okay. Siya yung isa sa mga legendary na sales trainer dito sa Pilipinas. Ayan. And dati rin nagdi-desire ako na makilala siya. At hindi lang makilala, kundi talaga makakonect sa kanya. Kasi nga, yung galing kasi ako dati sa isang malaking real estate and isa yung sa mga top real estate sa Mindanao. And isa ako dun as sales agent. So lagi kong napapakinggan yung pangalan niya. He already produced thousands of multi-millionaires. And yun, he's a master in terms of selling, speaking. At siya rin yung kauna-unahang nagtuturo ng law of attraction dito sa Pilipinas. Kaya siya ang tinaguriang money magnet ng Pilipinas. Ayan. So in short, nakasama ko siya and hindi lang nakasama, kundi parang ako yung naging anak niya rin. Ayan, for almost mag 3 years kami nagsama and ako yung isa sa naging assistant niya. We serve thousands of entrepreneurs. Ayan. And ako yung doon, parang kabali-bali niya doon sa isang community. So, ito yung isa sa mga natutunan ko sa kanya na ni-share niya sa buong community. Meron tinatawag na one word or tanong. What is the one word that will make you very, very rich in business? So yun yung tanong. Actually, from from Napoleon Hill. So sabi doon, what is the one word that will make you very, very rich in business? Kumbaga, ang isa sa mga tanong niyan, kung gusto mo daw na mabilis aasenso, kung gusto mo mabilis yayaman, kinakailangan alam mo itong one word na to. So the answer, para hindi na kayo mahirapan, yung tinatawag na trend. In short, kinakailangan alam mo kung ano yung trend sa panahon natin ngayon at sa noon. Ang isa sa pinakamaganda kung alam mo yung history para mas lalo mo siyang maintindihan. At ito yung i-share ko sa inyo ngayon. Wala itong PowerPoint, so pwede lang kayo magsulat or pakinggan and after that mag-ask ng question. At saka mabilis lang tayo. So the answer is trend. Kung asan daw yung uso or kung saan yung trend, nandun yung pera. And kung mabilis mo i-position yung sarili mo sa trend na yan, mas mabilis ka aasenso. Paano? Kung hindi ka sasabay, maiiwan ka. Okay, para mas maintindihan nyo, meron tinatawag na 5 ages of civilization. 5 ages of civilization. Kumbaga, ito yung step by step or sunod-sunod na kabuhayan noong panahon and until now. Okay, ano yung unang kabuhayan para sa inyo noong unang panahon? Ano yung unang kabuhayan?
para hindi na kayo mahirapan, ito yon, di ba? Ang unang kabuhayan noon, yung tinatawag na hunter or gatherer age. In short, noon, pangangaso ang unang kabuhayan natin. Tama? And then, sa panahon na to, ang pinakamayaman or yung mga leader or pinuno or yung mga sinusunod na mga tao, yung mga magagaling na mga ngaso, yung mga magaling mag-hunt. Kasi nga, yan yung trend. So in short, sa panahon yan, kung ikaw yung pinakamagaling mga ngaso or ikaw yung pinakamagaling gumawa ng sibat or tools para mapabilis ang pag-hunt, then ikaw yung pinuno, ikaw yung mayaman, ikaw yung susundan ng tao. And after that, nag-iba naman yung trend. Merong bagong discovery na hindi lang pangangaso, hindi lang pag-hunt yung yung kabuhayan. Ang next na kabuhayan, itong tinatawag na agricultural age. Ito yung panahon ng biblical age. Dito yumaman si sino ba? Dito yung panahon ni Joseph the Dreamer. In short, dito sa second na na trend, pag ikaw ay isang landlords or ikaw ay isang asyendero, ikaw naman yung mayaman, ikaw naman yung talagang kilala, prinsesa, di ba? Ikaw yung prince. Pero ang tanong dyan, sa panahon natin ngayon, even sobrang lawak yung lupa mo, ikaw ba ay isang mayaman? Di ba? Sobrang daming lupain ngayon na nakatuwangwang lang, right? So, hindi na siya nagmamatter. Kasi nga, after the agricultural age, meron namang bagong trend, meron namang bagong discovery na pag once matutunan mo ito at saka iposisyon mo yung sarili mo, ikaw ay mabilis yayaman. At ano ito? Ito yung tinatawag na industrial age. Ito yung pangatlo. Sa industrial age, dito nagsilaganap yung tinatawag na employee. Di ba? Na pwede ka pala magtrabaho para mabuhay. At saka nandito na yung tinatawag na mga factory. Dito na nakadiscover ng mga sasakyan na para mas mapabilis. Kasi nga sa agricultural age, ang sasakyan is yung mga kalesa, kabayo, right? Pero ang tagal nun. So dito sa industrial age, si Henry Ford naka-invento ng sasakyan para mas mabilis. And ang pinakamayaman this time ay si Andrew Carnegie. Si Andrew Carnegie ang naka-invento ng steel, bakal. Ayan. So, naka-invento sila na hindi lang pwede makitid lang pala yung daan. Pwede tayo gumawa ng mga cement. Tama? Para mas mabilis. Yun. Naka-invento ng mga machine. So, yun. So, yung mga tao na naka-invento ng sasakyan, machine, bakal, sila yung sobrang yumaman. Nagets po ba? Nasunod nyo? And after that, meron namang bagong trend. Pang-apat, andito na yung tinatawag na computing age. Ito, sa trend na to, kung ikaw ay naka-invento or nakapag-invento ng hardware at saka software, ikaw naman yung super yayaman. Kung talagang pinurso mo, nakuha. And then, actually, dito sa na to, sa pang-apat na trend, ang pinakamayaman this time ay si Bill Gates. Siya yung naka-invento ng software. Ayan, itong natin, di ba? Ginamit. Ayan. And then, dito rin yumaman sila, Steve Jobs na naka-invento ng cellphone, Apple, etc. Yan. And then, ito na yung panglimang trend. At dito na tayo ngayon. Hindi na ako, hindi na magtagal. Ang panglimang trend, according to study, yung tinatawag na information age or nasa tayo ngayon, wisdom age. So in short, dito banda, sa age of information, ang labanan natin ngayon, yung tinatawag na internet-based products and services. Ang labanan ngayon is more on data, more on technology, more on AI automation. So right now, since ito na yung trend sa panahon natin, ay itong information age, kung magpaiwan ka, then
ano mangyari sa'yo? Di ba? Last time, actually, nag-aral po ako sa NAS Academy, sa NAS Daily ng 4 months. Training po namin yun, video editing, script writing, vlogging, and then nag-join ako doon kasi nga I want na magkaroon ako ng confidence, lalo na pag yung sa pagharap ng camera, kasi nga wala ako masyadong confidence pag magharap sa camera. Kaya naiya. Kaya isa yun sa dahilan kung ba't ako nag-join sa NAS Daily. At isa pa, syempre, madami kasi akong tinuturuan ini-invite na ako mag-train. So, bata ako So, para mas mapabilis na makuha yung tiwala ng tao, yung trust nila. So, that's why nag-join ako na madaming mga masterclass training so that pag once ipakita ko yun, makapag-build tayo agad ng credibility or makuha natin agad yung tiwala nila. Tama? So, yun yung isa sa mga dahilan. And then, eto, nag-gather kami bago lang, actually last November, December, last 2020-22. Nag-gather kami ng mga ng mga content creators, and then yung nag-speak si Nas Daily or si Nasir, ang isa sa nakapag talaga sa akin doon na hindi ko na-forget yung sinabi niya, ang Pilipinas ay delay tayo ng 10 years in terms of using the technology. I repeat, tayo po na mga Pilipino, delay tayo sa paggamit ng technology within 10 years. Pero hindi ko alam ngayon. Pero, and yung iba naman, sabi nila, 6 years. Delay tayo in terms of using the technology. Sobrang delay tayo. Kaya, hindi tayo gaano ka-progressive. Tingnan yung Pilipinas, di ba? Madami nagsasabi, hindi ako techie. Hindi ko kaya yan. Hindi ko alam yan. Instead of doing something, gumawa ng paraan, excuses agad. Kaya ito yung ilan sa mga karakter ng mga poor or karakter ng mga hindi achiever, yung mahilig mag-blame, mahilig mag-reasoning, mahilig mag-justify. Yan yung mga karakter nila kaya hindi sila umasenso. Tama? Yung bago nga, merong merong tinatawag na 4 quadrant. Nakuha ko ito kay Coach Bruce. Ayan, 4 quadrant. The first quadrant ay yung tinatawag na okay. Wait lang yung tinatawag na ito kunin ko spiral state. Ayan, spiral state. Ano ba itong spiral state? Ang spiral state, yung isang mindset wherein ang tao mahirap nga, wala pang pangarap. I-guess nyo? Ito yung mga tao na mahirap na nga yung buhay, wala pang pangarap. Ayan. Mahirap na nga ang buhay, wala pang ginagawa. Nagtatambay. Mahirap na ang buhay, kontento na sa buhay. Yan yung tinatawag na first na state. And the second state, ito yung tinatawag na reality trap. Reality trap. T-R-A-P. Trap. Na-trap sila. Ito naman yung mga tao na mahilig mag-excuse. Kumbaga, comfortable na sila sa buhay nila. Example, pag bigyan mo sila ng opportunity na matutunan nila itong skills na to, ayaw nila. Kasi nga sabi na hindi ako techie. Okay na ako. And then kung sa buhay naman, kontento na sila na makakain lang sila ng 3 times a day. Makapag-provide lang sila sa family, makuha lang nila yung gusto nila na income, tapos na. Kontento na sila. Ang hindi nila alam, or by the way, actually, kaya nila dapat ang 6 to 7 figures a month. Pero dahil comfortable na sila, then hindi na nila kailangan yun. Hindi na nila kailangan i-pursue. Yun yung mindset nila. Makakain lang sila ng 3 times a day, mabigyan lang yung need, yung family, tapos na. Nakuha? Ayun yung mindset nila. And then itong pangatlong state naman, ito yung tinatawag na bored state, or kumbaga, nandito yung bored, stress, anxiety. Ito naman yung, sa pangatlo, ito yung mga taong may pera. May pera sila pero hindi pa sila satisfied, hindi sila fulfilled. May pera sila pero yun nga, nafe-feel nila na sobrang daming kulang, naboboard pa rin sila.
And dito sa pangatlo, yung mindset nila, para ma-satisfy sila, ma-fulfilled, ang ginagawa nila ay bibili ng sports car, yung mga sasakyan na maganda, yung mga materials. And then akala nila, pag na kuha nila yon, ma-satisfy sila, fulfilled na sila. Yun pala ay marami pang kulang. Okay? And then sometimes ang mindset nila is just for money. Nakwa? Always Yes remember, po. sabi nga, mission first before the commission. The more mo i-pursue ang money, the more siya lumalayo sa'yo. The more na maging atat ka sa pera, the more siya lumalayo. Di ba? So, dapat mission muna before the commission. Kaya ako po ngayon sa company, actually dati binigyan akong opportunity as the president of the company, pero hindi ko tinanggap kasi hindi pa right time. And then kaya bago lang inappoint na ako as the vice president sa company kung saan ako ngayon. As the vice president, ang goal ko talaga ay maibigay, ma-share yung mga skills ko sa kanila. Like paano gumawa ng mga chatbot, automation, paano mag-run ng ads. Ayan, yung mga natutunan ko rin sa mga training. So, sinishare ko sa kanila. Kasi nga, ito yung isa sa mga natutunan ko rin. Actually, matagal na. Kung gusto mo talaga yumaman, gusto mo na madaming pera, ang sikreto ay dapat makapag-solve ka ng madaming problema. Tama? Correct. You need to add value to people. You need to help more people. And if ikaw yun, then ang pera ay kusang lalapit. You become a money magnet now. So, papunta na tayo dun. Kaya, itong pang-apat na state, yung tinatawag na flow state. Flow. Ayan. Dito sa pang-apat na quadrant na ito, yung flows, F-L-O-W, flow state, dito banda, ang sikreto dito para kusang mag-flow na lang yung blessing, kusang mag-manifest na lang yung blessing, ang gagawin dito, kinakailangan magiging balance ka. Ayan. In short, you are not just pursuing money. Nandito yung tinatawag na significance. Sabi nga ni John Maxwell, success is something you pursue to yourself. I repeat, success is something that you pursue to yourself. Significance is something that you pursue to others. Okay, naintindihan? Significance Pakiulit po yung last, significant. Significance is something that you add value to others. Alright? Significance is something that you add value to others. So in short, dito sa flow state, ginagawa mo ang isang bagay, hindi na sa pansarili mo, but you really want to help people. Ayan. And then, dito banda, ang isa sa pinakamahalaga para kusang mag-flow yung blessing, kinakailangan magiging sincere ka. And then, yung mga baggages, sa buhay natin dapat willing tayo na mawala yan. Example, yung mga unforgiveness. Yan yung isa sa mga dahilan, di ba? Yung mga anger natin. Example, na-scam ka. And until now, hindi mo pa sila na-forgive. Di ba? Dinidibdib pa. Yeah, dinidibdib pa. Yan yung isa sa mga dahilan na magiging hindrance na hindi mo mabilis makuha yung pangarap mo sa buhay. Tama? So, kailangan willing tayo i-let go yan. Willing tayo mag-forgive sa kanila. Kung na-scam ka man, example, nag-join ka ng mga master class, mga trainings, tapos pinabayaan ka, dapat i-forgive mo na sila. The more kasi na i-ano mo yan, kumbaga, damdamin mo yan, and then hindi mo sila i-forgive, hindi ka hindi ka makalipad. Ayan, yan yung mga hindrance. Di ba? Actually, yan yung tinuturo sa law of attraction or yung mga manifestation. Kung gusto mo daw mabilis i-manifest yung mga blessings, then yun, kinakailangan free ka sa mga ganun na mga baggages. So, ayun yung tinatawag na flow state. So, pag once meron kang ganun, na-clear mo yung mind mo, tama yung heart set mo, tama yung motibo mo, then blessings will flow. But ito yung isa sa mga kailangan yung maintindihan. At ito yung sinabi ko kanina, no? Yung tinatawag na
dapat you need to grow yourself. Lalo na kung nasa network marketing ka, 'di ba? Before ko pinasok yung pinasukan ko ngayon, dati nag-aral na ako eh. Before 2023, nag-aral na ako. Ano yung mga skill set or ano ba yung mga high income skills sa 2023 and beyond na kailangan ko pag-aralan o i-acquire. Na pag once matutunan ko ito, even yung mga mga business owners, companies ay they will come to me. Sila na ang kusang lalapit for me. At pag once matutunan ko ito, yung talagang you become top of the mind. Na-guess po ba? And then, yun, lumabas yung AI automation, gumawa ng mga website, mag-run ka ng ads, gumawa ka ng magiging video editor ka. So, kaya, eto, pinasukan ko. And yun, thank God, ngayon, madami ng mga companies ang nag-i-invite na sa akin. Ayan, madami rin tayong tinuturuan every week. Ayan, so, talagang nangyayari siya. Okay? So, ito yun. Para mas maintindihan nyo kung bakit kailangan kayo matuto, kasi po, it's not about being compassionate, Even grabe yung heart mo tumulong sa tao, but kung wala kang capacity to help them, wala rin eh. Wala eh. Di ba? Kaya sabi ni Solomon, do you see a man who excels in his work? He will stand before king. He will not stand before the unknown men. In short, sabi ni King Solomon, sabi niya, nakikita mo ba ang isang tao na magaling siya sa ginagawa niya? Yang taong yan or yang batang yan, ang makakasama niyan, yung mga powerful na tao, yung mga king at saka queen. In short, kung magaling ka daw sa ginagawa mo, I tell you, you become the top of the mind sa mga tao. Ayan po yung issue ko sa susunod ngayon, after this. Okay, kinakailangan, kung gusto nyo talaga na maging magaling sa insurance industry, tulungan nyo yung sarili nyo. Ano yung mga skills na kailangan nyo i-acquire? Ano yung mga skills na kailangan nyo matutunan? Ano yung mga top income skills? Di ba? At saka ano yung gagawin nyo na kusang tao na, kusang customers na, or mga prospect na ang lalapit sa'yo. Tama? Kung hindi pa kayo nakapag-run ng ads, nako, maiiwan kayo. Kung hindi pa kayo willing matuto about AI automation, mga digital marketing skills, maiiwan kayo. Ako magsabi, reality to. Kasi nga, ang labanan ngayon kasi is nasa information age. Tama? We are now in the internet-based products and services. Ang labanan ngayon, the more na mas magaling ka sa technology, mas magaling ka sa AI automation, sa data, mas mabilis ka aasenso. Mas mabilis ka lalago. Mas mabilis mo maabot yung pangarap mo. So kung magpaiwan ka, then wale. No choice tayo. Talagang dyan ka pa rin. Nakuha nyo? Yes, opo. Diba kung maintindihan mo yung history, okay? So, eto, para mas maintindihan nyo. Dito na tayo magtapos. At ito yung isa sa highlight na tinuro bago lang. During sa aming leadership training. Ito, it's a group of mga business owners, mga entrepreneur, mga digital marketers. Ayan, nasa insurance, MLM, real estate, iba't ibang tapos mga group of influencers. Ito yung mga isa sa mga highlight. Okay. Ito yung isa sa mga history rin para i-market mo ang business mo. Kung gusto mo na mabilis makilala ang business mo, kusang tao na ang lalapit sa iyo, kailangan malaman mo itong history na to. Paano i-market yung business mo? Nag-guess nyo? Okay, the first one, ito yung tinatawag na, ano ba? Ituloy mo na, sir. Binibitin mo ko. The first one, yung tinatawag na newspaper. Ito yung unang history dati. Newspaper. Kung gusto mo na i-market yung business mo, kinakailangan, pupunta ka doon sa gumagawa ng mga newspaper at ilagay mo doon yung business mo. Tama? Kasi yan yung unang trend noon. So, yun. At saka, syempre, yung mga tao, nagbabasa sila ng mga newspaper, nakikita nila doon yung mga
ano mo, yung mga business na ino-offer mo, lalapit sila sa iyo ngayon. Sila na yung kusang lalapit. Ba't kailangan magbayad ka? And then kung newspaper noong unang panahon, doon lang minsan sa barangay mo, tama? Hindi buong Pilipinas yung scope. And then, meron naman bagong discovery. Meron naman bagong trend. Di ba? At ito yung tinatawag na radio station. Ayan. Ano? Di ba? Registration. Yeah, ibig sabihin, dito banda, hindi lang pala sa newspaper. Tama? Pwede mo pala i-advertise yung negosyo mo through radio station or sa mga DJ. Hello guys, grabe. Merong incoming na event. Ayan. Ang maganda kasi sa radio station, merong emotion eh. Tama? Maraming nag-testify. Oh, alam niyo po ba, dahil sa Paul Liminen, eto, yung kapatid natin ngayon, na nandito, oh. Na ano ba nangyari? Ganon. Kumbaga, sa radio station, my voice eh. Di ba sabi nga, there is power sa di ba, sa mouth marketing. Tama? Tapos, nagkalat yan. Ganon. So, and then after that, after a radio station, meron na ulit yung isang trend na mas mabilis mo i-market yung business mo. Mas mabilis makilala ang business mo. Ito yung tinatawag na, Television. Alright, yes. Ninisyo ko na sa kanya eh. Yung television, TV. TV. Pero dito sa TV, kinakailangan magbayad ka ng super mahal na mahal. Tama? Kailangan ka Yes. magbayad ng milyon. In just second lang ha, sa pag-advertise. Ito na yung kailangan mo. And then, ang maganda sa TV kasi, siya eh, di ba? Buong Pilipinas ang scope. Tama? Oh, na-mute ako. Now, there's a study. Ano na ang fourth, ngayon, trend? At ito na ang panahon natin. Na pag once magpaiwan ka, ay nako, ikaw na ang kawawa. Ano ang future? Sa panahon natin ngayon, nasa social media na tayo. Ayan. So the first one, yung tinatawag na newspaper. Pangalawa, Radio station. radio or radio station. Television. Pangatlo is TV and then television. And then pang-apat, yung tinatawag na social media. And always remember this. Ito actually sobrang mahal yung mga trading na to para makuha yung mga ganito eh. Okay. Ang future natin ngayon guys, yung tinatawag ng mga content creators. Kung gusto mo na mas mabilis, okay, mas mabilis ka a-ascenso, mas mabilis magtiwala yung tao sa'yo, kinakailangan maging content creators ka. Kung mahiya kayo na bahala, maiiwan kayo. Pero the future is the content creators. And then, tinanong ko si Darbs. Kilala si Darbs? Real talk. Yes. Bro, Jay, kilala mo siya? Hindi po rin. Ito yung picture niya. Pambansang Samarites. Yeah. Ito siya. Yan, no? Interview ko rin siya. Kilala, yan? Ayan siya. Kilala niyo yan? Yes. Naririnig ko lang po, tapos napapanood ko, pero hindi po sa akin masyado. Yeah, sobrang sikat yan ngayon. Actually, siya yung ngayon, nagiging content creator sa buong Pilipinas. Siya yung number 1. And siya ngayon yung nagtitrain ng mga content creators dito sa Pilipinas. Yung naman nila, yung company nila yung naging number 1 rin sa buong Pilipinas. Ayan, so and then during sa training namin, bago lang sila Chikitan, yung mga sila Darbs, sila RDR. Thank God ako yung isa sa mga binigyan ng opportunity para magtanong sa Q&A during sa Q&A. Ayan, mga participants. So tinanong ko si Darbs, and then sa mga sa iba't ibang speaker, siya yung isa sa mga tinanong ko. And then sabi ko, Darbs, ano ba yung Boss Darbs, ano ba yung magandang i-pursue at talagang i-prioritize? Yung sarili kong account, yung sa FB, or yung FB page? Sa inyo, except kay
kay Ma'am Grace, kayo, ano? FB page. Yeah, tama kayo, FB page. Ang maganda, pag FB page kasi, yung talagang i-pursue nyo, pwede kayong makapag-run ng ads, tama? At saka, Yes po. unlimited yung scope. And guys, ito pa, isa sa magandang nakuha ko doon, pag talagang pinursu mo, lalo na magiging content creator ka, one day, mga big companies will come to you, makipag-partner sa iyo. Yung mga malalaking organization will come to you. Ganon kaganda, di ba? So the future is the content creators. Tama? So the question, sino ang mag-decide ngayon na magiging content creators na siya? Ako. Commission. Alright, ayan. Magiging pera. Why not? Oh, totoo yan. Di ba, napansin niyo pag may history, mas lalo nyo siyang maintindihan. Tama? Yes. So, ngayon, alam nyo na we are now in the information age. We are now in the internet-based products and services. Ang labanan ngayon ay social media. The question, anong gagawin mo para ma-leverage mo itong social media? Diba, sa company ninyo or sa company natin, ang isa sa talagang binibigyan natin ng pansin or binibigyan natin ng talagang pansin, itong tinatawag na law of leverage. Tama? The law of multiplication. So the question, paano mo na ngayon i-leverage itong social media? Since we are now in the information age, paano mo ito i-leverage sa business mo? That's why kami po, meron kaming tools na ginagamit, okay? Meron kaming tools na ginagamit together si Ma'am Grace. Actually, siya yung nagtuturo sa akin. Si Ma'am Grace, magpaturo kayo sa kanya. Oo. Yeah. So, gumagawa ka, yung ito example. Pero nakadepende sa inyo kung kung mag-avail kayo nito o hindi. Pero for me, it really helps me. Lalo na, pag once may mag-comment, di ba? Pag once may mag-comment sa page mo, ikaw pa yung magre-reply, tama? Tama po. So meron kaming tools na pag once may mag-comment sa page ko, may agad-agad na magre-reply. Tapos, meron agad flow, yung chatbot, ayan, na may agad, step by step. Kung kasi nga, ang tanong ng mga tao, pabalik-balik lang naman eh. Tama? Tama po. So why not, gawa ka na lang ng flow, tapos lahat ng mga possible tanong nila, ilagay mo na lang doon. So that, ikiklik na lang nila. Tapos na ang labanan, tapos kailangan nandun is yung tinatawag na closing statement. Dapat lagi ka may closing. Diba? Ma'am, gusto mo na ba mag-start ngayon? I-click mo lang ito kung gusto mo na mag-start para mag-usap na tayo. Kanina, meron akong client, bago lang, di ba? Ayan. Totoo. And actually, pag once matutunan nyo to, and then pag once mag-run kayo, by the way, ganito yun. Ang isa sa mga sikreto, ito actually kasama ko dito yung yung automation king ng Pinas. Ayan, so ako na yung parang niya ngayon sa yun nga, naging vice president sa company niya, automation king ng Pinas. Ayan, so he was awarded internationally, and then we have a lot of entrepreneurs, mga nasa financial advice, nasa financial aspect, iba't ibang company, iba't ibang and then thank God, isa ako sa mga nagra-run ng ads sa kanila, and then gumagawa ng chatbot, gumagawa ng nila, automation. Pero mostly, ang ginagawa ko dito sa company, tinuturuan ko sila. Kasi nga, kung ako lang, panay ako, yung gagawa sa mahirap na yun. Di ko kaya yun. Tama? And then, ang mission ko ngayon, ituro sa kanila, yung talagang marunong sila gumawa ng chatbot. Pag once may mag-comment sa page nila, paano ginagawa yun. So, yan yung tinuturo ko. Okay lang ba, bigyan ko kayo ng sample? Sige po. Yes po. Okay, ito yun. I-prepare ko muna ha. Ma'am Grace, lang muna, sharing muna kayo for a while. Ano yung nakukuha nyo sa, yung topic natin a while ago? Ano yung parang na-realize ninyo before tayo mag-proceed doon sa sample na ginagawa namin? Okay, Ma'am Grace, ikaw mag-facilitate diyan.
Sharing? Yeah, mag-share muna before tayo mag-proceed sa next. Para ano muna, parang application muna. Kila Coach Elise. Coach Sherry, Ayun. baka Actually, para po sa akin, sir, marami po akong natutunan dito dun sa pag-discuss mo po, pagbagsak mo po sa amin ng ano mo, ng shinare mo, which is marami rin po akong na-realize na dapat hindi ka nahuhuli ngayon kasi pag nahuhuli ka nga, unang-una, may iwan ka po talaga kasi social media na ngayon yung uso. Wala na dun sa kung baga panahon pa ni Kupong-Kupong. Ngayon, mas naintindihan ko po siya kasi inelaborate mo siya ng mabuti at pinaliwanag mo as in tinagalog talaga lahat. Talagang hinimay-himay mo siya para dito sa namin, sa pag-share mo sa amin. Yun yung mga nauna na mga naging ng panahon pa na ganun yung ginawa nila, na dun yayaman ka pag ganun yung ginagawa mo, which is at the last, ito na po nga na social media content. Dapat marunong tayong gumawa ng content para nang sa ganun, makasabay po tayo sa flow, kung anong mayroong flow sa ngayon. Yan po. Alright, yan. Thank you. How about yung isang kasama nyo, Jano? Di ba, alam ko Ayun. magkasama kayo dyan eh. Go ahead. Apo. Ayun sir, thank you so much po sa chance na nakapag-share po kayo sa amin. Kasi sa amin naman po talaga, ang goal din naman po talaga namin is, syempre lahat naman tayo is gusto talaga namin makuha lahat yung mga dreams po namin. Kaya kami po ay nagsisik po ng mga learnings. So, isa na po kayo sa blessing na binigay po ni Creator para po makapag-share po sa amin. So, yung natutunan ko po dito is, yun po, talagang kailangan na talaga natin na makipagsabayan sa kung ano man na innovation ang meron ngayon. And then, kailangan din talaga natin pag tayo gumagawa ng negosyo, kailangan, halimbawa, pag tayo meron pa rin po tayong mga dinadalang mga excess baggages, kailangan talaga natin na i-release. Kasi pag hindi natin na i-release, talaga, nahihirapan tayong kumbaga lumipad. Kasi lahat naman talaga yung blessing nandyan na eh. Kumbaga tayo lang talaga yung nagpipigil para dumating yung mga blessing na yun. And then, ang isa pa na nagustuhan ko sir is yung sinabi mo na yung talagang willing ka talagang tumulong. Hindi lang para sa sarili mo, kumbaga para sa ibang tao na kahit wala ka man pong, kumbaga wala kang makukuha sa amin, pero nagbigay ka pa rin po ng chance na makapag-share po sa amin. So yun po sir, thank you so much po. Hopefully mamansin kayo soon ha. Alam ko, pag i-apply nyo to, I tell you, grabe talaga yung impact. Yes po. Di ba? At saka mas lalong maintindihan ba yung di ba, yung parang pag may history. Opo, yun nga po. Malinaw siya, mas nakukuha ng mabilis. Especially kapag po yung nasisharean po natin is walang ka-idea. Pero the more na magbagsak po kasi kayo, klarado at malinaw talaga. Alright, thank you. Punta tayo kay Sir J. Yan. JR. Luis Manzano. Go ahead, Coach. Ayan. Oy, na-mute siya. Sige, Coach. And tulad nga po ng sinabi ni Coach Elise at ni Coach Sherry kanina, nasabi na po nila lahat. So yun lang talaga dapat, huwag ka magpapahuli sa trend ngayon kasi kapag ka talagang nahuli ka, wala, talagang mapag-iiwanan ka. So ayun, thank you so much din sir sa napakaliwanag na pagpapaliwanag, and of course yung pag-share mo ng knowledge mo sa amin. So na-appreciate po talaga namin yun, and syempre thank you din kay Coach Grace. Yan, dahil napapayag ka nga po niya kahit mo talagang sinabi mo nga po yung mahal talaga, yung oras na binibigay mo, and of course yung talagang may bayad, pero nag-oo ka pa rin dun sa request ni Prof. Grace. So ayun, thank you so much po, and yun lang naman po, talagang dapat sumabay ka lang para hindi ka mapag-iwanan. Alright, ayan, thank you. And alam niyo po ba, itong ginagawa natin, sabi ng isang mentor ko, ito yung talagang tinuturo niyo sa akin. Kung kilala niyo si Tom Hopkins, kilala niyo ba si Tom Hopkins? Siya yung nagdala dito sa Pilipinas. Si Tom Hopkins ang #1 real estate sales trainer ng buong mundo noon, yung sa panahon niya. Pero ngayon, syempre, iba na rin. And then, si Sir John Garing, actually si Sir John Garing, siya yung nagme-mentor kay John Calog. Yan talaga yung unang mentor ni Sir John Calog, kung bakit niya naabot ngayon. Ayan, sila Gary Galvez, yung mga legendary, lalo sa real estate, and sila Manny Villar, kasama yan sila. And ito yung laging sinasabi ni Sir Jun sa akin, kasi nga nakasama ko siya for year na rin, naging assistant niya rin, parang talagang anak. Ayan, parang apo daw tawag sa akin, apo. Ayan, so lagi kami nagka-partner, and then I'm so happy na isa sa naging
ano niya, isa sa mga mini-mentor niya. And ito yung sabi niya sa akin, Chart, lagi mo tandaan to. Invitation is for addition. Training is for multiplication. At sobrang ganda yun. Kasi di ba, nasa ano kayo? Nasa isang company, right? Ano ba yung goal nyo? Kung ang goal nyo lang kasi just to invite people after na makapag-pay in sila, hayaan na. So ang goal, ang ano doon, ang purpose lang daw nun is for addition. Dumadami lang kayo. Tama? Tama po. From the word invitation, you invite people, okay? And ang goal is for addition. Nag-a-add kayo. But if you want multiplication, then the goal is training. Training is for multiplication. Actually, sobrang ganda yung mga word na yan eh. Na pag once i-apply mo, di ba? Multiplication, ma-multiply mo yung sarili mo. Yan, yung income, nagmo-multiply na rin, yung network, etc. So if you attend training, talagang hinasa mo, di ba? Lagi nyo nga sinasabi, the more you learn, the more you earn. Parang ganon. Di ba? Pero ang isa sa mga tanong dyan na dapat nyong maintindihan, ano ba yung mga tamang training na dapat nyong salihan? Ano yung mga tamang skills na dapat nyong i-apply? Na dapat nyong talagang matutunan? Tama? Oh. Hindi dapat puro panay-panay pabalik yung skills. Isa sa mga dahilan ba't madaming naboboard sa mga training kasi nga pabalik-balik na lang yung tinuturo. Di ba? May mga tao dyan, ano na hindi na puro grade 1, grade 2. Dapat, meron tinatawag na mga bago na ituturo mo sa kanila. Yung mga tinatawag na high income skills. Yun yung mga maganda. By the way, proceed na tayo. Ito yung mga skills na ginagawa namin. At saka pag once maintindihan nyo to at i-apply, sobrang laking tulong talaga. Ito na yon. Pag once makapag-run kayo ng ads, ang isa sa pinaka-struggle na pwede nyong ma-experience, yung isa-isahin mo sila i-message. Okay? That's why dito sa amin, meron kaming skills. At ito yung isa sa skills na talagang pinaprioritize ko matutunan yung pagdating ko dito sa kung saan ako ngayon. Ito na yon. Alright? Ito yung ano namin, technology. Okay? And then, punta ka lang dito sa broadcasting. Ayan. By the way, ito po, ang next naming training, yung tinatawag na email marketing. So, Ma'am Grace, this coming Friday, yan po yung parang commitment na ituturo ko sa mga community members namin, yung email marketing. At saka next naman, susunod yung tinatawag na SMS. Ang SMS yung sa my phone, kasi nga may mga tao na walang data, etc. So, pero pag once mag-broadcast ka through SMS, then yun. Lalo na sa panahon ngayon, may mga politics, sobrang magamit yung SMS. Di ba? But ngayon, meron tayong tinatawag na messenger mass broadcasting. Ito naman, sa page mo, di ba? Sa FB page mo, pag once mag-message ka sa kanila, kailangan isa-isahin mo sila i-message. Tama po ba? Lalo na pag once meron kayong webinar every day, tama? Ang gagawin mo, kailangan mo sila sendan lang ng message. Pero dito banda, Ma'am Grace, ang maganda na gagawin mo, gagawa ka lang ng flow, yung tinatawag na sequence, and then, every day, pag once i-click nila, yung yung link, may agad-agad na everyday magpa-follow up sa kanila na hindi ka na kailangan mag-broadcast. Ito yung mga sample na ginagawa ko. Okay, campaign list. Create campaign. Mabilis lang to. And then, ito, example for follow-up, promo. Example, mag-broadcast ako ng promo. And then, page. Saan page? Ito yung page ko. Ang maganda dito sa technology na to, kahit ilang page ang pwede mo i-connect. At saka iba-ibang business. Ayan. So, example yan. And then, yun lang. Yan, promo. Then, ang isa sa pinakamaganda, pwede ko i-exclude
yung mga ayaw ko maka-receive ng message. Example yan. Isama ko na lang yan. Kasi nga ito, meron akong schedule tomorrow. Yan. And then, don't send. Ibig sabihin, yung nilagay ko dito sa don't send, i-exclude ko sila. Yan yung mga tao na ayaw kong maka-receive sila ng message. And then, ito, pwede text with buttons, ibig sabihin, ano yan? Ito yon guys. Ito yung message ko ngayon, promo. Ayan, good news. Tapos yung pangalan niya, example, ano ko lang ulit yung pangalan. Ayan, naghanap po na 3 person and then ito yung page, yan. Then i-ready ko muna yung page para ano. Ito 'yon. So, 'yon, ni-ready ko muna yung page para at least makita nyo rin. Ayan. Ang daming mga page dito. Etong isang advocate change club, ano to? Change wait lang. Sorry. Dami kong page, ano? Ito. Okay. So, balik tayo doon. Ito yung page ko. And then, avail now. Ilagay ko sa ano. Then, dito banda, link lang yung ibibigay ko sa kanila. And then, punta muna ako dun sa ano. Wait lang ha. Work kaya yun. I-ano ko muna to sandali lang ha. Ito yung isa sa ano ko eh. Apps, wait lang. Stop siya ko muna. Kunin ko na muna yung link sandali. Okay. Salita muna kayo dyan. Sharing muna kayo for a while. Kunin ko lang yung link sandali. Sige po. Parang nag-neko tayo ng 2 beses. Ah? Wala. Maganda nga kasi marami tayong learnings na nakukuha sa iba-ibang. Napaka-thankful naman natin kay Sir kasi nandiyan talaga siya willing to serve to other na matutunan din natin kung ano yung tinuturo niya. Okay. So, thank you. Ito na yan. Alright, ito na yon. Then, now, ang maganda, pwede ko to i-schedule. Like example, mag-broadcast ako ngayon, then tomorrow ko siya i-send ng morning. Pwede yan. Okay. Di ba? Kasi nga, di ba, kung mag-send ka dun sa sa Messenger, sa FB page mo, tama, ang hirap kaya, di ba, hindi ka makasked? Tama? So, dito, Opo. pwede mo siya i-sked. And then, pero pwede naman ngayon na agad. Example ngayon na. Then, yan. Isang click lang, yun, send na. So, right now, let's check. Okay, punta tayo dito sa Meta. Up. Ay, nako. Ay, no. Wait lang ha. Naglo-loading na ulit. Hey, wait lang. Sayang oh. But ito, na-send na agad oh. Wait lang. Tama ba to?
Anong page to? Yung isang page. Ay, nako naman. Ayaw niya. Automated. Marami. Naglo-loading eh. Nakaano ba ako doon? Coach Chad, doon sa ano, doon sa, parang naka-subscribe ako doon sa isang ano. Nakikita ko Anyway, yun eh. mamaya. So, ayun guys, isang ano lang yan, isang click lang, then ang pinakamaganda, send na agad sa kanila. Ayan. So, yun yung isa sa mga advantage. Mamaya, makita nyo lang yan. But so far, ayun po yung isa sa mga benefits. Ayan. And at saka ito, meron kaming ginagawa. Example ito, bot. Ito yung ginagawa ko ngayon. Ito yung ginagawa namin. Example, ito, pag every time na may mag-comment sa page ko, pupunta agad sila dito banda. Ayan. Tapos, ang isa sa pinakamaganda, pag i-click nila itong details na to, diretso agad, ito yung details. May details agad ibibigay. Example, sabi ko dito, di ba? Hello, ano pangalan niya? This is Coach Richard. Yan, welcome to my official page. I'm excited to work with you at maituro sa inyo, blah, 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 blah. So kung gusto mo magpatuloy, i-click mo lang yung details para malaman mo agad yung offer ko. Parang ganun lang, yung offer. And then, ito na agad. Ayan yan, may mga video yan. And then, ang isa sa pinakamaganda, meron kami tinatawag na follow-up sequence. Ito yon. Pag i-click nila itong details na to, after 5 minutes, meron agad magpa-follow up sa kanila. Nakadepende sa iyo kung ano yung gusto mong follow up. And after 5 minutes, after 15 minutes, ulit, meron naman ulit. Hi Richard, napanood mo na ba yung nisend ko lang bago lang? Last 5 minutes, last 15 minutes ago or 10 minutes ago. Nakwa? And after that, after 30 minutes, meron ulit ako na follow up. Kumbaga dito pwede, ito pala yung isa sa mga natulungan natin. Ayan, testimonials. And after 1 hour, meron ulit, hi Richard, kamusta? Nakapag-decide ka na ba? Ganon, pwede ganon, tama? Ayan, after 3 hours, hey Richard, ito pala ang ating legalities. Ayan, baka maisip mo na, parang scam tayo, etc. Pwedeng ganon. And after 4 hours, meron ulit. Within 24 hours, nakadepende sa iyo kung ilan. And then, ang isa sa pinakamaganda, actually ito yun, hanggang hanggang 24 hours yan eh. So, nakadepende. And isa sa ginawa ko dito, meron akong tinatawag na day 1, day 2, at saka day 3. After matapos yung 24 hours, after tomorrow, meron ulit, matik na, sa kanila, magpa-follow up. Gets nyo? Opo. Ayan. And then, day 2, meron na rin. Day 3, meron na rin. Gagawin ko pa yung day 4. Guys, ang function yan, nag-comment lang siya. Nag-comment lang or ni-click niya lang yung send message. And then, may matik na agad na kusang magre-reply sa kanya. Yan ang ginawa ko. Huwag niyo isipin na mahirap yan. Mabilis lang yan. Alright? Actually, ang ginagawa namin dito, sinisimplify lang namin eh. Ayan. Si Ma'am Grace, alam niyo na to. Kaya pwede na kayo magpaturo sa kanya. Ayan. So, ito yung ginagawa ko. It's a skill. And then, ito. The question, bakit nyo ito dapat matutunan rin? Kasi ganito. Okay, guys. Pag once mag-decide ka, magiging part ng aking team, i-duplicate ko lang ito sa'yo. Itong ginawa ko, ito yung i-connect ko sa page mo ng libre. Yan po ang isa sa mga inclusion once you become part of our team. Ang tawag dyan, irresistible offer. Di ba? At saka meron akong ibang technology pa na bigyan kita ng access, tuturuan kita mismo. Alam nyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit sila mag-join sa team nyo,
because of what you have. Tama? Tama po. Yes. So yun. Di ba? And then, ang maganda, example, Ma'am Grace, ganito. Bigyan kita ng idea. Di ba, pwede ka gumawa niyan. Pwede ka gumawa ng sequence. Pero Di ba? dapat sa sequence, di ba, sir? Halimbawa, magsi-sequence ka ng day 1 to day 30. Dapat ready-made na rin kung ano yung ilalagay mo dun sa offer mo. Kasi nga, kung wala pa, hindi magtutuloy siya kasi nakaano siya eh. Yeah, ako nga, ano pa, mag-iisip ako ng day 4. Hindi, ibig ko sabihin, dapat pag gagawa ka ng chatbot niya, dapat may ready-made na rin na, halimbawa, Template? Yeah, pwede. Or pwede, ang no? importante lang naman dito is makapag-umpisa ka. So Ah, that, alam mo na kung ano yung mga next na gagawin. Yun lang. Bali, right now, sir, ongoing yung script writing namin para dun sa Q&A kasi importante yung Q&A para dun sa paggagawa ng chatbot. Para pag na-fully furnish yung Q&A namin pagdating dun sa sales process niya, pwede na namin i-duplicate sa ibang page. Bali, yun Yes, kasi yes. yung Tapos, namin. ginagawa ko rin ng pwede ka gumawa ng simple, ayan. Actually, sobrang dami nito. Meron kaming email marketing, SMS, at saka meron kaming social posting. Ang social posting, lalo na pag madami kang page, ang ginagawa kasi natin dyan, kailangan pa natin mag-switch ng switch, tama? Yes. So, dito banda sa ginagawa namin, hindi mo na kailangan mag-switch ng switch pa. Isang click lang, then post na agad Sa lahat na ng page na nakalink. Yeah. Example, kayo, dito banda, sa team nyo, pwede lang kayo, example, bigyan kanya ng access sa page mo as admin. Tapos, i-connect mo sa technology, di ba? Pwede na kayo gumawa ng content for 1 Bali, month. ang ginawa namin, sir, yung isang page ko, yung ginagamit kong pang pinagda-dry run, yun yung page na ginagamit namin ngayon. Ngayon, pag na-fully furnish namin yun, duplicate namin. Ganun na lang. Yes, so far, ang ano ko lang dito, if kung gusto nyo talaga na matutunan nyo yung sariling technology, that you need to have that. You need to invest. And kausapin nyo si Ma'am Grace regarding that. Ayan. But for me, it's a big opportunity. Sasabihin ko na lang, meron kaming 6 months na subscription. Ano na yun? 9,997. Actually, almost siya 10,000. Pero 6 months subscription na yun. And madami kayo matutunan doon. Meron, i-add na rin kayo sa GC. And actually, yung sa chatbot pa lang na matutunan yung sobrang bawi na siya. And sa mga coaching pa. And also, marami rin kaming dito, mga courses. Ayan, at saka every week, meron tayong mga tinuturuan. Nagtuturo talaga tayo. Ayan, yung sa iba kasi, hindi ka, iba pa yung pagtuturo eh. Meron pang bayad yon. So, ayun. So, pwede lang kayo kay Ma'am Grace. It's a good investment. At saka, sobrang laki yung balik. Yung SMS, email marketing, di ba? So, yun yung mga Nag-ano na kami, matutunan sir, doon. dun sa SMS. Registration. Nag-try na kami yung database niya. Nice. Okay na. Okay na. Galing. Nakakapag-collect na kami ng data, so i-implement na lang. Oo. Sige, nice yan. Galing. So far, any question? Wala, speechless. May question kayo? At saka pala, you need to know how to run ads. Ang pagrara ng ads, ang maganda kasi dyan, kusang customer na ang lalapit eh. Kusang yung clients na yung lalapit sa'yo, hindi na ikaw. And ang pagrara ng ads ngayon is an investment, not a liability. Totoo yan. It's a investment na siya ngayon. Kung hindi ka makapag-run ng ads, maiiwan ka talaga. Ang magsabi. So, you need to have that. And mag-run ka ng ads using this, or kung hindi itong automation namin, technology, then kailangan meron kang other mga tools na gagamitin talaga. Yan yung isa sa makapagbigay sa iyo ng kumbaga you are working hard. You are not just only working hard, you are working smart. Yes. So, ayun. Okay, Ma'am Grace? Dami kong utang sa'yo. Yes.
Salamat, sir. So at least alam nyo na ngayon na ang labanan ay nasa technology na, nasa social Yes. media. So it's up to you if you act or not. Diba? Pero ang masabi ko lang, kung hindi kayo mag-act, hindi nyo talaga i-ano to, mag-take ng action, eh maiiwan talaga kayo. So yun lang. Okay. Ma'am Grace? Wala kami maibigay sa'yo. Wala Kung hindi, problema sa akin. pasasalamat lang. Okay lang. Actually, yan yung isa sa mission ko ngayon, tumulong na rin, ma-share yung mga natutunan ko, at least, di ba, makapag-add ng value. Si Lord na bahala, you know, yung tinatawag na sa flow state, then I know opportunities will just come. Thank you. Yeah. Thomas po, sir, sa time na ibinigay mo sa mga learnings na inano mo sa amin, binagsak mo sa amin. Grateful. Napaka-grateful po namin kasi may isa na naman na tao na binigay sa amin ni Creator na kung saan ikaw yung pinadala para may matutunan din kami kung saan ito po yung mga tinuro niyo po sa amin. At huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng in-advise mo, since makakatulong po ito, hindi lang po sa amin, kundi sa karamihan gagawin po namin para mas dumami po yung matulungan po namin. Thank you so much po and God bless always. And huwag ka pong magsasawa na mag-share sa iba rin. Thank you po. Thank you rin po. Thank you. Thank you sa inyo. Siyempre, mag-picture tayo. Alright. Mag-picture tayo. 1, 2, 3. Smile. Sir Chan, thank you. You're welcome. Ala, God bless po sa inyo. Mas lalo pa kayong yayaman. Alright. Bye-bye. Thank you. Thank you so much.